Hindi lahat ng bagay, ang mga pinagsasasabi niya, puro kasinungalingan, nasubukan ko na yan. Sa puntong yon, lalo pang nagpakita ng pagmamatigas ang amo ni Nina. Hindi bayaran nila yung matagal na yan. Marami ako naging katulong ho. Mas bata pa pero hindi ho na disgrasya. Siyempre pa'y inusisa namin kung ano nga ba itong mahalagang nasira ni Nina. At ang itinuro sa amin ng amo ay isang lamat na kubeta. Dito naman namagitan ang mga kinaukulan para paliwanagan ang naturang ginang. Sa batas po natin, hindi po pwedeng ang magpipigil para paalisin yung bata na gusto nang umalis, yung kanyang pagkakauna. Kalaunan, wala ring nagawa ang amo nitong si Nina. Pagdating sa presinto, sinabi ng mga pulis na bagamat wala silang nakitang pisikal na marka ng pang-aabuso sa katawan ni Nina, hindi raw ibig sabihin nito na hindi siya naaabuso. Meron tayong psychological abuse na doon sa facial expression, sa behavior ng bata, siya'y natatakot, siya'y umiiyak, ibig sabihin, agrabyado siya. Dahil dito, posible raw na maharap sa kaso ang amo ng dalagita. Una, meron tayong nakikitang elemento dyan na paglabag sa batas. Bilang employer, hindi ka dapat kumukuha ng kasambahay na 18 years old below, ibig sabihin minor de edad. Kasi nakakasakop ka pa doon sa batas na child labor law. Ang problema, ayaw nang magkaso ng ama ng bata. Wala raw kasi silang panggastos. He will not file any charge against the employer kasi aminado naman yung magulang, aware sila na nangangatulong yung anak nila dito sa Maynila. Dahil dito, ngayon pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang gagawin nilang sunod na hakbang. At habang ito'y hindi pa napagdedesisyonan, mananatili muna si Nina sa pangangalaga ng Quezon City Social Services Department. Magkakaroon pa muna kami ng mga counseling, tapos i-interviewin pa namin sila, alamin pa namin kung ano pa talaga yung mga plano nila, next move nila before going home to Masbate. Nagpapasalamat po kami sa yung tumulong sa amin na nakita ko yung anak ko. Anuhan na lang po namin mag-asawa, tutulungan namin mga anak namin na mapalaki namin sila ng maayos. Bagamat iginagalang ng mga kinauukulan ang naging desisyon ng ama ng na-rescue na si Nina, isang pahabol na sermon ang ibinigay ng barangay chairman na umayuda sa kanya. Ngayon, doon naman sa mga magulang, di ba, ay huwag naman nilang isubo kaagad yung kanilang anak. Palagay ko sa amo at saka doon sa magulang may pagkukulang. Kung meron po kayong alam,